Hello, hello! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasan man po kayong panig ng mundo, kamusta po na naman kayong lahat dyan? Eto na naman po ako sa bagong episode ng Filipina Life Abroad podcast wherein we tell stories, experiences, or anything else we encounter as a Filipina na nakatira sa labas ng Pilipinas. Oh my God! Ngayon po, ako'y medyo kabado at ako rin po ay kinikilig dahil ako po ay super excited and fired up sa aking guest na isa sa mga inspiration ko, isa sa mga idol ko dito sa Denmark dahil talaga namang for me isa siyang modern Gabriela. Bakit nga ba? Dahil kasi isa siya sa mga pioneer ng hindi naman i-reveal yung edad, 'di ba? Sa mga pioneer dito sa Denmark and para siyang tinatawag namin na hero or heroine kasi ewan ko ba napakagaling niyang leader, magaling na admin, kumbaga. And actually meron nga siyang group dito na she was one of the founder ng group namin dito ng mga Pilipinas sa Denmark and all over Europe within around 13,000 members. Oh my God, ang dami 'di ba? And siya lang mag-isa ang nanimuno nitong mga bagay na ito. Ay nako, wag na po nating patagalin pa. Si Ate Ros ay nasa kabilang linya. Kumustahin na po natin siya. Hello, Ate Ros! Hello. Naiyak ako sa intro mo, na-touch ako. Oo nga po, totoo naman po kasi Na-touch ako. totoo naman 'di ba, modern Mm. Gabriela, ayun. So para kasi gano'n yung nakikita ko sa'yo and someday kapulutan ka ng inspirasyon ng iba pa mga future natin na mga Pilipina na gustong pumunta dito dahil isa ka naman nga talagang power woman, 'di ba Thank you, ate? thank you, thank you for the Ayan, nice words that's true and nice naman po kasi. introduction. Ayan, ate sige na Yes. para hindi na ako masyadong kabahan. Gusto ko po munang ipakilala mo ang iyong sarili sa ating mga listeners. Diyan, saan ka po ba sa atin sa Pilipinas and saan ka na dito sa Denmark? So, pinanganak ako sa Manila, ngayon ay nasa Copenhagen na ako nakatira for 15 years. Okay po, ang tagal na pala ni ate dito, 15 years to 2008? 7, Tama ba ang kuwento ko? Yan, parang high school pa lang ako. 2007. So, magsi-16 na ako this year. Ay, okay, grabe sobrang Oo, tagal. Parang oo. high school pa lang ako nun. Hindi, promise di ko i-re-reveal yung edad. Sila ng bahala magkwenta Bahala diyan. na sila mag-calculate, yes. Opo, opo. Well, ate, so nandiyan ka na sa Copenhagen ngayon. Paano ka po ba Hmm, nakarating dito sa Denmark? Can you please take us back to the very beginnings from the Philippines yes. or saan ka nagmula, saang bansa, and then papunta dito? Dati kasi work ako sa call center, tapos yung buddy ko sa call center, best friend ko, mahilig siya makipag-chat sa foreigner. So yun, siya yung nakapag-chat sa first Danish husband ko, yung ex-husband ko. Nag-meet kami sa Pilipinas through my friend nga, through common friends. So in-introduce kami sa isa't isa. Tapos ayun, start dating hanggang sa asawa, nagpakasal sa Pinas, tapos nanganak sa Pinas, and then later on we moved here 2007 because of global crisis sa Opo. Europe, Hmm, yun. matanong ko ate, Danish, citizen ka na ba? Dahil ang tagal mo na Yes, dito, eh, or yes. nice. Ano po, dual citizenship pa? Ina-allow ba 'yun ng Denmark? Ina-allow ng Denmark ang dual citizenship since, September 2018. Nakuha ko yung citizenship ko. No, actually before 2018, so 2017, and then nakuha ko yung citizenship ko by 2018. Yes. Yes, Okay. January Bago lang 2018. po siyang rules ano, na Bago parang lang siya, dati kasi hindi ina-allow ang dual citizenship sa Denmark. So recently, I think if I'm not mistaken, it was September. I know it's a year before I got my citizenship. Kasi nga inaantay ko rin talaga na mag-allow nila yung dual. Pero hindi ako opo. dual kasi hindi ko pa ina-apply yung Philippine passport ko. Okay, so So, talagang si ate ay Danish na, Danish na daning-dani na talaga. siya. Oo, Oo, naku, Danish na ako. Hindi oo ko nga. magamit ang Philippine passport ko kasi napaso na. Expire na siya, hindi ko pa siya Expired na. nire-renew. Mm. Oo nga. Well, ate, nung pumunta ka dito sabi mo, may na-meet mo yung AFAM mo dun sa Pilipinas na Sa paano po Pinas. yung visa mo, tourist visa or Tourist.
Tourist pa lang muna and then Eh, dito no, ka na no, wait, nagpakasal? hindi kasi dalawang beses Hmm, ako napunta dito, eh. Nagpunta ako as vacation mhm. nung tourist 2006, kinasal kami 2005. Tapos 2007 in-apply na namin family reunification, but at that time hindi siya gano'n kahigpit pa kasi. So, parang Ah, napakadali lang, eh, tsaka hindi pa nga wala pa yung meron yung tinatawag na bank guarantee pero hindi ka talaga opo. maglalabas ng pera, parang ano lang, alam na sabihin lang ng bangko mo, may sufficient funds siya na kaya niyang Mhm. suportahan yung asawa niya, parang gano'n lang. As in talagang more on written note lang ng bank na may pera yung asawa mo. Hmm. Okey, ngayon po kasi madami ng mga ang daming mga Ang may daming mga rules. 24-year-old rule pa Yeah, na yeah, dapat yeah. nakaabot ka ng ganitong edad, 'di ba po? Yeah, walang Well noon mm, parang meron na noon yung 24 year, mm. luckily I'm 25. Oh, Okey. naku patay na tayo mako-compute na. Nay, oo Anyway, nga. gano'n pala, yung basta may 24-year rule na pero hindi siya sobrang madali lang siya talaga as in madali lang Opo, nagka-ano na kaagad ako, mm, temporary residence kaagad ako. Hindi mm, kami mm. naghintay kasi parang October in-apply namin, December lumayas na kami ng Pinas. Parang Gano'n 3 months lang kadali. Yeah, halos, yeah, opo. 3 Ay, months oo preparation lang. nga. Well anyway na bukod sa sabihin na natin sigurong swerte ka in a bit 'no, in a little bit. Pero hindi mo rin masasabi dahil ang hirap din ng nung nakarating ka dito hindi naman laging bed of roses 'yan, 'di ba? So, Yes. nung pagdating mo po ba dito, anong ginawa mo? Nagtrabaho ka ba or ano, nag-aral ka ulit or what did Language you do first, when you arrive here? Okey language first. aral ka ng Ang language, inisip opo. ko kasi nung time na yun, eh, Mm, nung bagong punta ako dito, inisip ko kaagad language kasi naobserbahan ko na hindi yung mga matatanda at saka yung mga bata hindi nakapagsalita ng English. So, mhm, at saka 'pag bibili ka sa mga store dito, 'pag nakita ka na foreigner, hindi sila automatic mag-i-English sa'yo. Ine-expect nila na marunong ka mag-Danish, hindi sila ang mag-a-adjust sa'yo, ikaw ang dapat matutong mag-Danish at hindi sila ang dapat mag-English sa'yo. So, yun ang okey. naobserbahan ko kaya sa isip ko kaagad kailangan ko matutunan ng language. Kasi ayoko ng alam mo yung 'di ba sa Pinas pagka ano, mabebenta ka pagka hindi ka marunong magsalita. Opo, oo Kapag nga marunong kasi hindi mo magsalita gets. sinasabi natin may expression hindi na mabebenta 'yan. Yeah. Oo nga parang So, narinig ko nga yun, yun before, ay di hindi ka na yeah. mabebenta nung time Kasi na yun, marunong ka na. Nung time na yun correct. talagang mabebenta ako kahit ano kasi hindi ko naman naintindihan mga pinagsasabi nila, 'di ba? Oo So, nga po, yun, may accent pa 'di ba? So, oo, nung nakatapos ka po ng mag-language, siyempre hmm, kailangan mo naman, hindi naman siguro like as much as I heard a lot about you, hindi ka naman po yung gusto mo palamon ka lang 'di ba? So, what oo. did you do after mo ng language? Naghanap ka ba agad After ng ng trabaho? language, naghanap ako ng trabaho. Normally ang mga job na narinig ko is, cleaning job. May na-meet ako Mhm, sa language school na matanda na siya, parang lola siya, na opo. Pinay. Hmm, Tapos nagtataka ako, sabi ko, hindi sa minamaliit ko si lola, kaya lang sa isip ko matanda na siya, hindi pa rin siya tapos ng Danish language. At the same time, tinanong ko siya, "Anong trabaho mo, Nay?" Sabi niya naglilinis daw siya. Naisip ko, sa age niya, I think at that time, bata pa kasi rin ako, 20s, tapos siya parang siguro, palagay ko siguro mga nasa 60s na siya talaga, as in talagang lola mhm, na. Tapos sa isip ko, ayoko ng gano'n. Parang naisip ko na agad yung hmm, future ko, just by looking at her na sabi ko, "Ayoko ng ganito." Gusto ko ayoko ng tatanda ako na hindi ko pa alam yung Danish language at saka tatanda ako na, eh, naglilinis kasi inisip ko yung katawan niya na by her mhm. age mahirap na yung paglilinis kasi it's a physical job. So, Totoo naisip po, ko yun. Kaya parang yun yung parang nag-set ako talaga ng goal sa sarili ko na mm, parang siya yung naging inspiration ko somehow na wag ko siyang hindi ko siya hindi as I said, hindi ko minamaliit mm, si lola kasi iba yung panahon nila nung nag-move sila dito, iba yung panahon opo, natin. mm. So, yung Eh panahon natin sa isip ko, may magagawa pa tayo, makakapag-aral pa tayo at, may ma-achieve pa tayo. Siguro kasi nung panahon nila hindi nila prioritize na mag-aral. At the same time, hindi sila ni-required ng law, ng Danish law na mag-aral ng language. Kaya hmm, sa kanila noon parang ang kailangan ng Denmark during their period is kailangan nila ng extra worker. Hindi hmm, nila iniisip kung nagde-Danish ka ba or hindi, 'di ba? So, parang feeling ko opo, kay lola napag-iwanan na ba siya or siguro naisip ko mm, rin kasi iba rin yung generation nila as I've learned from other Filipino na nauna sa'tin.
una sa akin na nung panahon na yun kailangan nila ng worker, kumuha sila ng mga Pilipino. Kaya yung mga Opo. first set of Filipinos in Denmark, puro sa mga ano yan, mga hotel worker o kaya Mhm. yun nga yung mga seaman, normal sa'tin yung mga seaman. Pero ang talagang initially, kulang sila nun sa hotel worker yung ano nila nun. Hmm. So yun, Oo nga. Ang katawan sabi mo pa nga po, ang katawan naisip pa ko kasi naman yung natin katawan niya, eh. oo, wear and tear pa naman 'yan, 'di ba? Yeah, So, yun ang delikado 'pag matanda na tayo, oo, correct, yun ang oo naawa nga. ko kay lola kasi parang nung tinanong ko siya na sinabi ko, "Ano pong trabaho niyo?" Sinabi niya naglilinis siya, sa isip ko, okey lang kung medyo bata-bata ka, maglinis ka Hmm, kasi kaya ng katawan mo. Pero naisisip ko sa kanya, naku si lola matanda na, bakit kailangan pa mm. maglinis? Opo, siguro Wala ba ng siyang wala siyang ibang kaya nga. option sa palagay ko kaya gano'n. Yun, baka nga dahil bukod sa hindi naman nga kasi siya marunong magsalita ng language is yun ang kumbaga, physical work na lang ang tangi niyang ikabubuhay dito. Oh, that's so Hmm. sad pero hindi natin alam, baka masaya rin naman siya sa buhay niya Oo, dito compare sa oo, Pilipinas, 'di ba? oo. Well In fairness naman, mm, comparison naman sa naglilinis sa Europe at sa naglilinis sa Pilipinas, doble, triple mm. naman ang kikitain mo Sobra, at saka yung benefit mo naman dito 'pag na-ospital ka tutulungan ka naman. Eh, sa Pinas 'pag na-ospital ka nadisgrasya ka wala kang security. Yun na nga po. That's so sad. Well anyway, sabi mo po kanina, naisip mo na mag-aral. So, Mm. yung una mo po bang trabaho, way back muna dun sa naging trabaho mo, so nakahanap ka na ng trabaho mo? Ano po Hindi, pala yung hindi. first hindi ba? Ang nung time na nung matapos ako ng La language school, mm. nag-aral ako as IT support. Ako So yung hindi ka na nagtrabaho, talagang Hindi ako dumiretso ka na nagtrabaho, lang dumiretso ako mag-aral? mag-aral ulit. Kasi Nice. sabi ko kasi nung gusto ko kasi sa Pinas kasi may degree ako, Opo. may natapos ako, college Mhm. degree ako sa Pinas, licensed teacher ako dun tapos parang nag-work ako Hmm. sa call center. So, parang sa Opo. isip ko kung ano yung estado ko sa Pinas, gano'n din yung mag estado ko sa Denmark. So, sa Mm. isip ko since call center ako, naisip ko gusto kong magtuloy ng call center pero at the same time gusto ko may IT or technical background ako. Mhm. Kaya pinili ko yung IT support kasi sa isip ko, okey may support part na ako, ang kailangan ko na lang yung IT part. Okey, Kaya oo. kaya inaral ko yung IT support kasi sabi ko, "Okey may Aha. language na ako, okey sige try natin 'yan." Tapos may support part, okey kailangan ko ng IT part. So yun kaya nag-take ako ng IT support. Okay, and then until now, your current job po is, an IT support here in Denmark. That's so Eh, nice, ang mm. current job ko is IT manager na, nag-medyo Ay rank up manager na, na, oo. dati support, nagsimula Dati ng support support, ako, tingnan mo nga yes, naman. yes. Wow, sana all, mapapa-sana all ka talaga, nakaka-inspire. Naku, na-inspire na naman ako, ayan. Yeah, So, kasi well parang nung minsan kasi maisip mo halimbawa mm, hanggang support na lang ba ako, ay hindi. hindi, Actually nag-apply ako dito sa current position ko, opo. even my father-in-law and my husband doubted na, "Ba't ka nag-apply diyan? Parang iba yung Ha? position na yan, mas higher up yan, higher Nag-doubt parang sa'yo? level up." Hindi naman Paano nag-doubt? parang sa Mm. isip nila, ikaw kasi 'pag naisip mo tech support ka lang, bakit ka nag-e-aim ng mataas, 'di ba? May gano'n Palagay din mo palang Danish? Akala ko Yeah, mga yeah. Pinoy lang ang Kasi parang mentality. hindi sa gano'n, but I think Ano ba? sa isip nila, yung credential mo or yung ability mo is ganito ka lang, Hmm. 'di ba? Hindi sa Okey I don't think mm. it's crab mentality, I think it's more of like, Hmm, sigurado ka parang ba na kaya mo yung task? oo. Sigurado ka ba na kaya mo yung job? Kasi iba na 'yan, 'di ba? Parang gano'n ang Hmm, sa isip nila. Pero sa isip ko, walang mawawala sa'kin, kaya nga, nag-a-apply lang oo. ako. Kung inisip Mm, kung ako sa isip actually, I actually doubted myself as well, but I think, "Okay, this is time to move on because I already had experience as tech support, so I want mm, something else, I want something new, I want new mm. challenges." So I was like, "Okey, sige tignan natin." Eh, yun natanggap ako, 'di Oh, 'di ba, parang look at you naman nagulat ngayon, oh. nagulat sila, nagulat din ako. Nakakatawa kasi para ka tuloy nagkaroon ng impostor syndrome na dahil dun sa mga narinig mo sa ibang Yeah, tao yeah, na hindi yeah, mo alam kaya mo, kaya ko nga ba yeah. talaga? But look at Oo, you now, yeah, manager na, baka mamaya maging CEO ka na ng company mo diyan or may sariling 'di company. ba? May sariling Kasi company, yeah. yeah, yun na pa nga pala, bago ko pa rin 'yan hindi ko nasama sa intro na meron ka rin sarili mong company diyan sa Copenhagen bukod sa Yeah. full-time job mo, 'di ba? Yes, Tingnan mo yes. nga, paano mo ba 'yan napagsasabay ate? Meron ka pang baby chikiting diyan, 'di ba? Yes, yes. I have Papaano a or 6-year-old. Kasi grabe, and ang plano ko in the future mm, hopefully,
maaga Mm. akong mag-retire. Yung bang may freedom ako Yun. to do what I want, not when you're Oo. 70 or 80, alam mo yun? Yung parang as Mm, much as mm. possible, hopefully in 10 years puwede na akong mag-retire. I don't care anong ilang taon Ay, ako, basta sabi ko sa isip ko 35 pa lang. Diyan. yeah, 'di Pipi ba? Mga tipong gano'n, pina mga tipong gano'n. Ayoko ng oo, ay sarap. uugod-ugod ka na, yung parang gusto ko I want to be able to Totoo. be financially free, think about, Opo. spending time Mm, with yourself or with your loved ones and whatever you want to do. Hindi ka mm. na hindi pong nakatali sa 9 to 5 job or yeah. Mm. Hmm. Talagang may pagka-business mind ka rin, pala ate 'no, and entrepreneur mind. Paano mo saan mo nakuha 'yan? Meron ka ganyan ba yung background mo sa Pilipinas, yung Hindi, pinalakihan mo, no, upbringing actually mo? hindi. Hmm, Actually, maano kasi ako, mahilig ako sa mga activities sa buhay. Kasi 'yan din ang okey. panlaban sa homesickness 'pag nasa Denmark ka, 'di ba? Mm, Kasi 'pag mm. busy ang utak ko, Hmm, it's not empty, parang kasi 'pag empty siya more on ma-homesick ka, more oo, on may kaya nga. space for loneliness. So Mm, instead of that, mag-isip na lang ako ng ano ba yung magandang gawing project, ano ba yung kagaya nung sa Pinoy Info, it's another like opo. one of the idea I have in my head na parang Yeah, sa isip ko ano bang puwede kong gawin para makatulong sa kapwa ko. Yung shop ko naman nice. is a sustainable shop, so ang naisip ko naman, I want to help Mother Earth. Very Naks very deep pero nan shallow siya kung titignan ng mga tao akala oo, nila it's just a simple ukay-ukay secondhand shop, mm, pero sa isip ko talaga I really want to help Mother Earth kasi parang habang mm, buhay tayo, ano ba yung puwede natin mai-contribute para hindi mas lalong ma-lessen yung pollution ng bansa. Kasi mm. by having my shop, secondhand and vintage and repair shop, it's all-in-one. I have my art also here, my arts and nagpe-paint din ako for my mental health also. Gusto ko rin yung Grabe, basta grabe. all around, all around. Tingnan mo Pero talaga yes, sorry. reincarnation ka talaga ni Gabriela. Kung si ang ating national girl, woman hero, tama ba? Ay, ayan mo na si Mm, Gabriela, yun, ikaw mm, talaga yun. Kaya sobrang ang taas-taas ng tingin namin sa'yo. Dito mga kumbaga taga Mindanao na part ng kumbaga sa Denmark kung mahihalin tulad natin nandiyan ka kasi sa Luzon, nandito kami mm. sa Mindanao. Kami mga taga Mindanao, dumalaw ka naman dito para makita namin si Gabriela, 'di ba? Yeah, Ay, akalain mo yun. So ibig mo sabihin ate, parang on the side, ito yung naging motivation or parang nakita mong, gagawin mo for your own in the very beginning, yung Pinoy Info na group. yeah. So hindi hindi talaga siya for kasi ang laki na ngayon, eh, 'di ba? Hindi, ang Parang Pinoy Info, it mm, actually started kasi naisip ko hmm, kasi na when I was new, I have no one mhm, to talk to, wala akong makausap, wala akong okey. yung bang tipong halimbawa bago pa lang ako sa Denmark, "Ano ba diyan sa Denmark, paano ba Mm, diyan, mm. malamig ba diyan o Correct. anong klase yung mga tao diyan?" Parang gano'n yung mga Oo, nasa isip mo noon nung bago ka oo. na iniisip ko yung mga bago ngayon na lilipat dito at least meron silang grupo na matatanungan at saka naisip ko rin Opo. kasi noon nung may organization din ako na ginawa dito sa Copenhagen noon, Mhm. na marami yung mga talagang nanghihingi ng tulong. Hindi naman yung more on Okey. advice talaga. Halimbawa, Mm, mga au pair o kaya yung mga inaabuso ng asawa or kahit ano, hmm. mga all sorts of topic, pati yung mga divorce, mga ganyan. Opo, Sa isip-isip ko, sino pa ba naman magtutulungan kundi tayo-tayo, 'di ba? Imbes na totoo. yung group ay gusto ko talaga mawala yung crab mentality. Instead of crab mentality, magtulungan na lang tayo. Kung alam mo yung info, i-share Mm, mo. Kung alam ko yung info, mm. tutulungan kita. So yun. Opo, napaka-active mo nga doon and talagang napaka-helpful mo sa aming lahat and, wala akong masabing hindi maganda dahil ultimo nga yung mga padala, halimbawa 'di ba sa halip na magpadala ka pa ng mga magbayad ka pa ng courier na mahal, Mm, eh, kapag mm, ipinadala mo na lang sa tao, eh, especially mga documents, talagang mm. sobrang gamit na gamit ko po 'yan. Parang number one nga Yeah, 'yan sa search list ko dito sa yeah, Facebook dahil nga sobrang helpful siya sa atin. yeah, Ay naku, sobrang nagpapasalamat po kami na may isang Ate Ros na nag-aral ng ganito and we're so thankful na din kasi meron kang knowledge sa IT, yeah. kasi mahirap din maging admin nitong Mm, ganitong mm, grupo, 'di ba po? mm, Well, nung mm. nag-aaral ka ate, marami bang ano bang mga naranasan mo diyan 'Di nung mga ba? panahon na yon? Yung topic natin is parang Challenges.
Mm. may edad na tayo. I mean, Oo, I 'yan actually, when I studied IT, ako yung oldest sa klase namin. Ako pa yung only okey, girl, only lady. okey. So, mga Kasi teenagers ang kasamahan mo? yes, from Okey. 16 above. Tapos ako yung pinakamatanda. Kaya nung sinasabi ko sa kanila sa klase Ah, namin, ako yung pinakamatanda dito, parang hindi sila makapaniwala kasi nga baby face. baby face ako. Eh, Oo, lalo na nung noon pa, nung okey. medyo 10 years, Oo nga. 12 years ago pa, 'di mas mukha Mhm, akong nene. So 'pag pumapasok ako okey. akala nila nene 'to, ay hindi, tanda na pala 'to. Nagugulat sila pagka yung sinasabi ko yung edad ko, 'di parang ako yung pinakamatanda sa kanila. Paano 'yun, hindi ka Ayun. nahiya? Parang, mga teenager 'to, eh, mga Yun nga ang pinag-usapan nila, oo. correct, ayun. Eh, isip 'Yan. ko una may language barrier, Mhm, kasi nga hindi naman gano'n ka-fluent ang Danish ko, katatapos ko lang mag-Danish. mm. Pangalawa, meron yung gender barrier kasi ako lang yung mag-isang babae, Okey. tapos may age gap pa, Oo, tapos foreigner pa ako, oo. sila lahat Danish. So, Mm. lahat ng mga yun, nalagpasan ko, 4 'to. Lahat ng yun nalagpasan Ayun, ko kasi parang sa 4 isip ko lang, eh, ang dami na niyan. oo, ang dami na. Sa isip Oo, ko kasi I have my goal. mm. Whatever anumang mga obstacle na madaanan ko or nandiya-diyan, ignore. Kasi ang goal ko is makatapos at magkaroon ng Mm, maayos na trabaho sa Denmark. mm. Yun And yun. tingnan mo naman, it paid off in the end dahil ngayon look at Yes, you. Wala naman na yung mga teenager na yun ngayon, baka nga under wala. pa yun ngayon, 'di ba? Oo, So, nung nagugulat time din ba na sila yun pagka tsaka actually very proud sa'kin yung mga teachers ko kasi alam rin nila opo, na ano yung mga challenges na kinaharapan ko, may mm. mga bully-bully pa, pero never naman takot yung mga Ah, bully sa'kin sa Denmark, eh. oh, dati Kahit na yung mga maliit ako, oo, kahit na mga Danish oo nga. minsan may na-bully dun tapos tinatanong ng professor, "Bakit hindi niyo binubully si Ross?" Naku, Aha, kasi alam nila parang yung kailangan kasi matalino ka, eh. Alam oo, nila hindi nila yun. ako kayang at hindi nila ako kayang insultuhin kasi Mm, hindi ko sinasabing mas matalino ako sa kanila, pero alam nila yung level ko sa oo, klase. So, kaya parang nakukuha ko mm. rin yung respeto nila, gano'n. That's nice. Oh, so Mm, ganun lang pala dapat ang gawin lalo sa mm, atin kasi magiging inspiration ko rin 'yan dahil mm. I'm pretty sure na kapag nag-aral na ako, isa rin ako sa magiging kagaya mo na maybe I will be the only lady too in there tapos Yeah, ako rin yung mm, mm. nung time mo ba na yun ate may asawa ka na rin nung nag-aral ka, 'di ba? Eh, we are in the process of divorcing. That time, okey So, pero I parang mean inano ko nun, sabi ko, kung maghihiwalay kami ng asawa ko, dapat talaga magkaroon ako ng be you know, tawag dito, meron akong mapupuntahan. Para mm, alam ko na kaya kong sandigan yung sarili ko. I'm not mm, depending on anyone. Kaya talagang oo, isa pa rin yun sa mga challenges na kasama dun sa, okey, kailangan ko talagang mag-aral kasi kung hindi ako mag-aral, pupulutin ako sa kangkungan. Alam mo yun? Tsaka gusto okey, ko rin talaga na I'm very, very independent kasi kahit na noon pa, kahit nasa Pinas pa, alam nung mga alam ng ex ko, alam ng current mm. husband ko na whatever happen, I can stand on my own. I don't need That's anyone, gano'n. That's so nice kahit na Oh, so kahit pala napakaganda ng system nila dito hindi lang rin yun ganun basta-basta na nakanganga ka lang sa kanila 'no. yeah, So yeah, dapat yeah. meron ka ring patunayan Yeah, na yeah. you can do something to At repay the tsaka system hindi lang yung para rin mm. sa sarili mo yun, eh. Parang Oh, una that's true. self-respect, pangalawa ano mo yun, sa sarili mo ano't anong mangyari, Mm. kaya mong sustentuhan sarili mo, kaya mong mabuhay. Kasi mahirap kasi Opo, yung marriage hindi yan guarantee na for life. At mm. saka hindi ibig sabihin na ngayon sinusustentuhan ka or tinutulungan ka, forever 'yan. Kasi ang tao, sino man yung tumutulong sa'yo mapapagod at mapapagod at the end. Mm. Kailangan mo talagang kumita ng sarili mo. Mm. Tignan mo ang mentality mo talaga ay isang power woman, independent woman na nakakabilib kasi hindi mo kailangan ng AFAM or hindi mo Yes, kailangan ng kasi kahit 'yan na sino. correct. 'Yan sana maisip ng mga Pinoy na akala nila kasi 'pag nakita sila ng AFAM akala nila dollar sign na kaagad, eh, pera na kaagad Ding-ding, nasa isip oo. nila, 'di ba? Pero hindi mo maisip may mga challenges 'yan, may mga kapalit 'yan, Mm. 'di ba? So, Hmm. kailangan maisip mo na kailangan kaya mo sarili mo kahit saan ka Kaya man mo sa rin mundo. tumayo.
Kahit Kahit saan saan ka gusto pa mo man do'n. sa mundo, oo, Mm, mm. ayun. So napakaimportante talaga ng education. Well, Ate Rose, ang bilis ng oras, halos, half hour na agad. Ang onti pa lang ng natanong ko sa'yo, napakarami ko pang gustong i-discuss or Sige i-tackle lang, sa'yo. sige lang. Nabanggit mo kanina na you are divorced, Yes. or are you still in the process? You are Ano, divorced I'm now? I'm matagal na 'yun, 2012 pa Ah, 'yun. May bago na akong okey. asawa. I mean Oh, 'yan after naku, 'wag mo nag-divorce muna. okey, Oo, wag mo munang i-disclose 'yan at gusto ko ah, is magre-request pa ulit ako sa'yo ng susunod. 'Yan naman ang i-discuss natin na kahit na you see naman, o tignan mo blooming na blooming nga ba, oo, 'di ba? ngiting-ngiti pa, Oo, 'di ba? So, oo. kahit na ikaw ay, dumaan sa ganiyang divorce is nandito ka pa rin sa Denmark, naka-stay ka, na natupad mo yung pangarap mo, and then, hindi mo napatunayan mo na hindi mo sila kailangan na maging para maging independent dito. So, 'yan, Hindi mo sila saka na kailangan natin 'yan. para Oo, maging papel mo. saka na natin i-discuss 'yan, Yes, yes, ate. yes. Well, so last na lang na gusto mong sabihin sa or motivational words of wisdom sa mga tulad namin, tulad ko na mga nasa edad na in our 20s, 30s kapag nag-aral, ano ang masasabi mo na mga magagandang bagay para hindi kami mawalan ng pag-asa na puwede pa mag-aral? Una sa lahat, 'wag mo isipin yung edad mo. Kasi wala yan sa edad, nasa kakayahan ng utak. Pero hindi mo kailangan mag-isip kaagad na mahirap. Tanggalin mo yung mentality na mahirap. Una, ano ba yung kakayahan mo? Ano ba yung gusto mo sa buhay? Ano ba yung gusto mo maging trabaho? Gano'n kasi at saka tignan mo bago ka mag-take ng course, una, mas maganda sana kung meron kang background or ayun, ano ba yung natapos mo sa Pinas, yan yung mga pagbabasihan mo. Ano yung natapos mo sa Pinas, ano yung kakayahan mo o saan ka magaling at tapos pangatlo, tignan mo rin kung itong course na 'to, mag-research ka. Ano ba yung mga course na gusto mong kuhanin? Tapos tignan mo also, bago mo kunin yun, may job opportunity ba? Kasi baka mamaya bago mo aralin, tignan mo muna kung may makukuhang trabaho kasi baka mamaya inaral mo ng 3 taon, 4 na taon, after matapos wala ka naman palang makitang trabaho, 'di useless din, 'di ba? It's a waste of time. So isipin mo rin kaagad in the future kung ano ba yung mga kailangan nitong ano ba kailangan mo para makuha yung trabaho na yun or puwede ka ring mag-focus, anong trabaho gusto mong kunin? Ano ba yung course na na connected dito sa work na 'to? So yun ang mga pointers ko para sa inyo, pero kaya niyo yan, basta maniwala lang kayo sa sarili niyo kasi lahat tayo Paano may utak. Tama po, yun. Pero paano naman po ate, last na Hmm, dun sa mga may family on the hmm, side? Like for example, siyempre sa edad natin na yan, 25 mm, to mm, 35 years old or more than, mm. meron na po for sure tayong mga pamilya na hindi na tayo mga teenager 'no. Yeah, yeah. Papaano natin kakaharapin yung mga gano'n na meron akong baby, meron akong ganitong asawa, meron akong kailangang isipin na kabuhayan sa Pilipinas pa, kailangan magpadala, mga gano'n. Time Paano po management. pagsasabayin? Time management at saka kailangan ano ka, ano mo yung oras mo kasi 24 hours lang tayo, 8 hours lang halos or how many hours, 8 hours tinutulog natin o 8 hours siguro 8 to 10 hours yung talagang magagamit mo in a day. So, isipin mo na kaagad, 'pag nagsimula kang gumising ano yung unahin mo. Kung ang school mo, 5 hours, make sure the other hours spend with your family or sa kids mo. O kaya kung hindi mo kaya puwede kang kumuha ng makakasama, kaya yung mga Danish kumukuha ng au pair sa Pinas. Kasi iniisip na nila imbes na gamitin ko yung sarili kong oras, kumuha ako ng iba, i-assign mo sa iba pero siyempre tayo naman mga Pinoy hindi tayo mahilig sa gano'n. Ako no'n nag-aral ako, may baby ako. So, ako yung tagahatid, ganyan, o kaya ako yung taga-sundo, ganyan. Medyo ano lang, mag-usap lang kayo ng kasama mo sa buhay kung paano niyo ano yung schedule niyo, para hindi kayo magkaroon ng conflict at saka isipin niyo spend time with your kids also. Kahit na busy ka, kahit na gaano ka ka-busy sa pag-aaral mo, isipin mo rin yung kung may asawa ka, time with your husband, kung halimbawa weekend, okey, time with your family, spend it there. Tapos tsaka 'wag puro I mean, okey yan kaya mo yang mag-aral, kayang pagsabayin yan, eh, pagka gusto mo talaga, eh. Mag-ano ka lang, mag-timetable ka lang, mag-schedule ka kung ano yung kailangan. Kung ano yung mga free hours mo, make it sure to use it wisely. Tsaka 'wag masyado kasi siguro iba meron pa yung mga friends, gano'n. Siyempre kailangan din natin yan, depende sa tao kung anong klaseng tao. Pero make sure that spend the time that you have with your loved ones and your priorities in life.
Yeah. Ayun, parang nasa isip ko agad, ang dami na agad ko, isusulat ko ba 'to isa-isa? Ay Reply ano ko, reply mo grabe. na lang, Oo, reply mo na lang. ipapa-replay ko na lang 'to. Kumbaga grabe, parang talagang kailangan sacrifice, ano po, Yeah, kailangan meron yung word talaga na yun, masa-sacrifice pero kailangan mm. talaga marunong kang kasi isip mo may mga goals ka, pero meron ka ring mga tao na kailangan ng oras mo din, ng attention Mm, mo. So, kailangan mo rin bigyan sila ng attention para yung opo. relationship with your kids or with your partner or husband hindi nawawala. Ayun. So, kailangan pa rin talaga natin tutukan lahat ng bagay. Ang Yes. hirap maging adult ano po ate? Yes, kaya nga Parang ang mas dami. masarap yung umasa na lang sa parents na, "Asan na yung baon ko?" Oo, 'Di ba? o kaya sa AFAM, char! Oo. Kaya nga sana sana may gano'n, pero hindi ka kasi gano'n at tumaas agad yung kilay mo, eh. Ay hindi Ay sa naku. AFAM, oo. Ay naku Ate Rose, talking about time management, I'm so thankful po na ako po ay pinagbigyan niyo today dahil I'm pretty sure na makakapulutan ito ng aral at motivation ng ating mga kababayan nasaan man po silang panig ng mundo ngayon. So I won't take too much of your time ate, I will say goodbye to the listeners lang po at, just a moment before anything else pala, if somebody wants to connect with you, okay lang po ba 'yan sa'yo na, can Yes. you please promote your own handles? Yes, just watch my YouTube channel. Kung gusto niyo matuto kasi ang most main topic ng YouTube channel ko is Danish or Tagalog and also different the culture Hmm. difference of Filipino and the Danish culture. I'm also sharing it there and also all sorts of my creativity, ideas, everything. So just like and subscribe and Ayun, watch. love it, love it. Opo, ako po ay naka-subscribe sa'yo. Ay nakalimutan mo meron ka pang, translation. Nagtuturo ka pa Yes, ng ano, Danish nagta-translate ako. language, 'di Yes, ba? Oh, yes, libre yes, 'yun, 'di ba? So yes. mag-subscribe na kayo, Danish Pinay, otherwise I'm just gonna put it on screen para sa mga nanonood din po. Ate Rose, thank you so much sa time mo. Please stay on the line lang po. I will just say Yes, goodbye to you. sure, sure. Thank you, Bye. ate. Oh my God! Ayun, ayun, nakapulutan na naman po natin ng isang jam-pack na araw itong episode na 'to. 'Di ba, 'di ba? Modern Gabriela, o 'di ba? Kaya sobra akong thankful sa mga tulad ni Ate Ros na mga ganyan, may mga ganyan tao talaga na parang yun na yung parang pinaka-purpose nila in life. So sana may mga sumunod pa na in our next generation na mga tulad ni Ate Ros na talagang tingnan mo walang mintis na talagang gusto lang tumulong sa kapwa kahit na madali man nung time niya yung mga naging karanasan niya, hindi niya iniisip na, okay na ako. Inisip niya pa rin talaga yung future, 'di ba? Uy, sana all. Well, anyway, maraming salamat po sa pagtutok ninyo. I hope na you will keep in touch with Ate Ros. Kaya basta napaka down to earth, narinig niyo naman po sa boses niya. You can just find her on her YouTube channel, Danish Pinay, or otherwise I'm just gonna put it on screen. And so as with me, if you wanna get in touch with me, you can find our Facebook, Instagram, TikTok, and of course, my YouTube channel. Hanggang sa muli and have a nice day. Bye!